So, pag-usapan natin ha. Kasi alam nyo mga kababayan, mainit na mainit ang issue pa rin yung patungkol doon sa Senate hearing at hanggang ngayon, hindi makapag-move on yung mga bitter doon sa Senate hearing dahil sinakop daw ni Pangulong Duterte. Ito ngayon ang mga lumalabas na issue at isa nga ho sa lumabas na issue ay pinupuna po mismo ni Abante itong pamamaraan ni Pimentel o yung pamamalakad ni Pimentel doon sa Senate hearing. At ngayon naman, ini-interview si Pimentel at bibigyan po natin ng reaction. Ito pong issue ng Huwadcom sa Senate hearing. Ito pakinggan ho natin picture lamang po at audio po ni Pimentel. Now, what do you make of Representative Abante? We often talk about interparliamentary courtesy. What do you make of Representative Abante criticizing you? How you conducted yourself when, let's face it, you and other colleagues don't criticize the lower house or now they conduct their own hearings. Ito naman si Karen Davila, sinabi mo na kagad. Habang kayo, hindi nyo kinikriticize yung mga ulupong criticize sa inyo. Hindi, alam mo, eto yung mismong mga tao na ang nakakahalata na medyo ibang-iba ho talaga sa kamera. Sa kamera ho talaga ay wala kang makikitang patas na pagtitreat sa mga guest nila, sa mga resource person nila, hindi ho talaga patas. Kasi ultimo ngang Senado ay kanila pong kinikriticize. 'Di ba ho? Ultimong Senado ay kanila hong binabanatan habang ang Senado naman hindi bumabanat sa kanila. Kasi nga, meron tinatawag na parliamentary courtesy o bakit to? Kasi Senate and the lower house, although ayaw nilang patawag na lower house, gusto nila kasi is equal, which is totoo naman, equal ang Senate at ang House of the Speaker tuloy. Hindi, sa bagay, House of Speaker naman talaga yun. Napaka hindi ho patas ang nangyayari. Bakit kanyo? Kasi sa Senate, independent sila. Sa Senate, kahit papaano makikita mo yung pinagkaiba-iba ng mga senador. Sa Kamara po, talagang kung ano yung kagustuhan ni Speaker, yun lamang po ang nasusunod. Kahit nga yung mga komunista dun, tumahimik na Kung ano yung kagustuhan ni Speaker, yun ang nasusunod doon. Alam mo naman sa buhay ngayon, mahirap pa mabuhay. It's a survival thing. Pag ikaw ay kumontra, wala kang chopper. Ay, chopper tuloy. Ay, nako. Hindi, kasi may balita, di ba? Alam niyo yung balita. Hindi niyo alam yung balita, di ba? Ako alam ko yung balita. Pagkatapos daw ng matindi, segue muna tayong konti. Chika-chika muna tayo. Pagkatapos daw ng isang matinding bagyong dumaan sa Bicol, may isang congressman daw doon. Bumili ng chopper at bumili ng private jet or private plane. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Habang yung mamamayang taga Bicol, nagkaroon ng matinding pagbaha dahil nga doon sa mga ghost flood control project. May yumaman. Sino kaya yung bumili ng eroplano at ng chopper? Kung alam ninyo, pwede ho bang paki-comment po dyan? Kung alam ninyo, i-comment nyo na kagad. Kasi ako hindi ko alam kung sino Hindi ko talaga alam kung sino. Pwede ho ba paki-comment ho yung bumili dyan ng chopper at saka ng aeroplano? Isang tao daw yung congressman daw yun sa Bicol. Hindi ko alam kung sino yun. Balik na tayo sa topic. So, ayun na nga, pinakikialaman daw. Ito ang sagot ni Pimentel. Okay? Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings.
Pero siguro, I will just allow that as a constituent Abante. Siguro ganun na lang. I will just accept his criticism because he is also my constituent. Kita nyo na. Diyan pa lang inilagay na siya sa posisyon niya eh. Hindi, alam mo, totoo lang. Uy, namatay. Wait lang. Nawala yung ilaw ko. Sandali ha. Okay pa naman. Pero lumabo lang ng konti. Wag, sayang naman yung kapugian natin kung mawawala yung ilaw. Sandali ha. Anyway, yun na nga po. According na to dito, sinabi niya kaagad, sige, hindi na lang Congressman Abante. I will just treat you as my constituent. Bakit kanyo? Eto ha. Di ba national yung constituency namin? Yun ang paglaglag. Yung palang banat na kaagad yan eh. Kasi kami national. Sila distrito lang. Diyan pa lang mga kababayan, inalagay na po ni Senator Pimentel ang posisyon ni Abante. Ilan ba boto mo? Ilan ka lang ba? Marami na siguro yung 200, 300,000. Sabihin mo na 500. Sobrang dami na yung congressman. 500 ang bumoto sa 500,000. Yan lang ang nagtiwala sa'yo. Sa aming mga senador, matindi. Hindi ka magiging senador kung hindi ka umabot ng 10 milyon. Di ba? So, diyan pa lang, ano ka na? Shut up ka na. Huwag ka na masyado maraming dakdak, di ba? Olat ka na eh. Kaya nga sabi niya, hindi ko na lang siya tuturing na congressman kasi anyway, kami naman mga senador pang national eh. National. Ibig sabihin, buong Pilipinas ang bumoto sa amin eh. Di ba? Tama, mali. Diyan pa lang, kita mo na kaagad. Talay. So, he is my constituent, our constituent. So, he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite. Sa lengguaheng pangbata, ang dami nyo kasing hanas. Kasi nung panahon namin, cheche boreche tawag doon. Yung panahon nyo ngayon, ang dami nyong hanas sa buhay. Pagka medyo kang pangkanto, ang dami mong hanas. Invite. Sabihin nyo na lang. And then, pag nandiyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get. And I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Ayun. Kasi alam mo, maganda dun sa proceeding na nangyari sa Senate, di ba? Sabihin na natin, nandun si Bongo. Siyempre, ang partido ng Pangulong Duterte. Nandun si Bato, nandun si Robin. Pero nakapagsalita po si Hontiveros. Sa katunayan, si Hontiveros ngayon pinakamadaldal na senador eh. Sino pa? Nandun rin naman si Villanueva. Villanueva is not really a Duterte, pero nakapagsalita din po siya. Diba? Nandun din si Estrada. Actually, alam mo yon, magaling lang talaga si Pangulong Duterte mag-control. Kasi alam mo, sinabi pa nga ni Estrada, di ba? I'm not here to defend the president, the former president. I'm here to question him. Kaya lang iba kagad ang buwelta ni Pangulong Duterte, pinuri yung ama. So nung napuri yung ama, medyo bumuwelta kagad dito si pasensya na kayo. Magaling talaga ang aming dating Pangulong Duterte. Kaya wala. Hindi talaga kayo kakana. Okay, so I want to ask you this. You have Representative Robert Ace Barbers now saying that Duterte didn't look like he was of frail health when he attended the Senate probe. Ano naman pakialam mo? Hindi, sorry Barbers wala daw siya sa ganong healthy. Naturalmente, 70 plus na yun. Di ba? 70, alam mo mga kababayan Hindi, eto naman. Aminin na natin, matanda na si Pangulong Duterte, minsan paulit-ulit na. Ganyan na mga lolo mga tatay nga paulit-ulit Hindi, totoo, mga tatay, di ba, paulit-ulit yan. Nasabi niya na kanina, uulitin na naman niya mamaya.
paulit-ulit yan. Wala pang sa edad ni Pangulong Duterte pero ganun na. I mean, it doesn't mean na may problema sa health. Yes, yung paglakad, di ba? Actually, yung paglakad niya na yan. Kung hindi nyo na lang napapansin, pero kami alam na namin yan. Noong panahon pa na siya ay Pangulo, even nung nangangampanya siya, medyo na siya, dahan-dahan na maglakad. Kasi nga po, again it's not just the physical, meron talaga siyang damage sa ear. Kasi nga dun sa pagmumotor niya, nabangga, I think sumemplang siya. So, hindi balance. Tandaan ninyo, ang tayo ng tao ay nasa balance ng kanyang tenga. Pag hindi balance ang kanyang pagpandinig, talaga medyo gumegewang ng konti yan. Medyo na, ewan ko kung anong explanation nila doon pero kung alam niyo, di sige, magaling kayo, sulat nyo dyan. Pero talagang doon, hindi na balance. Kaya nga, pinagsasabihan na siya na wag na magmotor. Kasi nga po, dahil doon, kahit kaya naman niya, dahil nga sa imbalance, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga vertigo dahil imbalance 'yan 'di ba? Yun ang noon. Kaya hindi ibig sabihin wala na siya tamang health. At saka una-una, hindi naman na siya presidente. Para questionin kasi siyempre pag presidente ka, kini-question yung health mo. Kung kaya mo pa bang mamuno. Kasi ang importante naman yung pag-iisip at puso tama yung ginagawa. Yung physical sabihin na nating incapability, halimbawa hindi paano ibig mo bang sabihin barbers pagka hindi na makalakad na maayos, hindi na pwedeng mamuno? Paano naman yung mga PWD, di ba? Paano naman po yung mga kababayan nating meron diferensya sa katawan, ibig ba sabihin hindi na pwedeng mamuno? Hindi. Ang importante diyan, psychologically fit ang ating Pangulong Duterte. Ito naman si Barbers. Ewan ko invento lang ni Karen Davila to. Hindi, feeling ko, ewan ko. Ayaw akong komento. Pero tinanong ni Karen Davila, di sabihin ni Barbers ko nag-iimbento si Karen Davila. And he said that he was hoping that Duterte would show up at the next Quadcom hearing. Ang tanong ko, if the Quadcom subpoenas the former president and he refuses to appear. Ba't mo tinatanong kay Coco Pimentel? Hindi, natatawa lang kasi ako sa tanong na to. Nung pinakikinggan ko to, sabi ko, paano daw kung yung Quadcom sinumpina si Pangulong Duterte at hindi nagpunta si Pangulong Duterte, anong gagawin? Bakit ako tinatanong mo? Di ba ako Quadcom? Given he is a former president, can you actually cite him in contempt? Paano mo isa-citing contempt? Nasa house. Sabi mo nga, Quadcom. Sinumpi na siya. Pwede ba daw siya i-cite ko in contempt? Siyempre, hindi ng Senado. Kung hindi ng Quadcom. Pero iba tuloy ang dinig iba yung sagot kasi ni Pimentel dito Medyo yung sagot ni Pimentel dito, maybe na misheard niya yung part na Senate or Quadcom. Dito kasi very particular, sabi Quadcom, sinugpi na, hindi nagpunta, ano ang pwede mong gawin? Sandali, senador si Pimentel binaba mo naman magagalit mga congressman yan. Hindi totoo, di ba? Kaya lang may ibang sagot si Pimentel. Although baka ang ibig sabihin din na tanong ni Karen Davila bilang senador, etong Congress inibitahan si Duterte, hindi nagpunta. Pero nagpunta sa inyo. Anong gagawin mo bilang senador? Baka ganun hindi lang klaro. Or have him arrested? Is that allowed? House rules, can we ask them about their house rules? Okay. Tama yung tanong niya, ano ba ang house rules? Diba kasi yung rules sa amin dito sa Senado? Ayun. Let me explain the subcommittee's rule. Kasi I am not an ordinary committee, I'm just a subcommittee. Actually, the subcommittee has been deprived of the power to cite in contempt. Because that's the section 20 of our rule. So, siguro doon lang yung mga tao na nakita nila na naguguluhan. Committee hearing ito sa Quadcom, ang bilis ng trigger happy sila ron sa pagdating sa contempt grabe, pinitik kagad niya Trigger happy. Alam nyo ba ibig sabihin ng trigger happy, di ba? Actually, sa mga pumuputok yun yung sabihin sa mga may hawak ng baril yun yung pag trigger happy, minsan pag tinawag ka, pulis ka,
trigger happy, namamaril ka kaagad. Ibig sabihin, putok ka lang ng putok. Trigger happy nga trigger. Ito daw, camera daw, trigger happy sa pagko-contempt ng mga tao. Yan, ginagago sila. Yan pa lang binabanata na din ni Pimentel itong Quadcom. Masyado kasi kayo. Ito ang problema sa Quadcom, di ba? Mag-iimbita na resource person. Halimbawa, resource person tapos hindi naman po ito akusado kasi una-una there should be no accused in the Senate hearing. Why? It is not a court. It is a hearing para sa paggawa ng batas. So hindi ito korte. Kaya kumukuha nag-iimbita ng resource person at saka ng witness, it is para doon sa batas na ginagawa. Hindi yung iimbita na akusado, iimbita na nag-akusa, tapos yung congressman sasabihin, ikaw ang tama, ikaw ang mali. Hindi dapat ganun. Pero ganun na po nangyayari ngayon. Kahit resource person ka, pag hindi nila kursunada ang sagot mo sa kamera, ikaw ay ipakukulong. Ganun napakarami na nilang pinakulong at sinasabihan pa nilang sinungaling ka. Ikaw na mas marunong. Ba't mo pa ako tinanong? Hindi, sa totoo lang, sana hindi ako maimbitan, ha? Kasi kung ako tatanungin ng ganun, kung tatanungin ako, ano na ang timbang mo? Halimbawa, sinabi kong 160. Parang duda ata ako dun. Pag sinabi kong 160, sasabihin niya, sinungaling ka. Hindi, ikaw na sumagot. Sinasabi ko sa iyo yung sa tingin ko tama kung alam mo pala, ba't mo pa ako tinanong? Di ba? Yun ang problema sa Quadcom. Puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba or sa Quezon City Jail. So meron silang power to cite in contempt and they've been freely been citing, generously been citing people in contempt. The regular committees ng Senate meron din power to cite in contempt but a subcommittee wala. Okay. So do you think this is one of the reasons why you have critics say Duterte called the shots? He took control of the Senate subcommittee. Do you think that was true? And do you think it's because it was a subcommittee? No. Alam mo, mga nagsasabi naman yan kayong mga media. That Duterte took control of the Senate hearing. Alam nyo, ganun dapat. Honestly kaya ka nga nag-imbita ng resource person. You want to know kung ano yung alam niya. Resource person nga Ang pananaw kasi ng mga media, ang pananaw ng ibang tao, pag inimbitahan sa Senate hearing o sa Congress, accused person o yung masasabi mong guilty na kaagad. Hindi. When you say resource person, you are getting something from that person. Resource nga May mga alam siya na kaya mo nga siya inimbitahan so that they will tell you or he or she will tell you kung ano yung alam niya at sasabihin niya sa inyong lahat at kayo naman bilang senador pakikinggan ninyo dahil you are supposed to be the representative of the people. You would listen, then you would draft necessary law. That's the idea of having a resource person. So ibig sabihin po nun, dapat talagang pinakikinggan ang resource person. Kung pinakikinggan ng resource person, pwede ba ang resource person tahimik? Paano mo pakikinggan ng tahimik? Diba? Ang problema kasi sa ibang mga media at ibang tao na nagsasabing inoccupy na ni Duterte kasi daldal ng daldal si Duterte, salita ng salita siya. Yan na ng normal. You're getting information from that person. Kasi ano ba yung issue dito? War on drugs.
Ano ba issue dito? Tama ba implementation ng war on drugs? Sino ho ba ang nakakaalam ng war on drugs in and out noong panahon ni Duterte? Walang iba kung hindi yung presidente. Sino ba presidente nun? Si Duterte. So dapat, tanungin siya, alamin, o magkwento ka, sige, ano meron? Ano nangyari noon? Sabihin mo lahat ng, hindi yung, mali yan, husgahan kita. Mali yan, ito, pakulong kita. Mali yan, ito, mali to. Hindi ho sila hukuman. Sila po ay senador. Ibig sabihin, they are to make laws, batas, para ho sa kapakinabangan ng bayan na ito. Kasi nga mali yung konsepto mo ng resource person, kaya maraming mga Pilipino ang nagulat sa ginawa ng Senado. Pero ang totoo, tama ang ginawa ng Senado na pinakinggan ang resource person. Kasi ang gusto ata nila ay katulad sa Kamara na nag-imbita, hindi naman pinagsalita. Tinanong yes or no? Yes. Sinungaling ka, contempt, kulong. Ano to? Nung panahon ba ganito? Pagka sabing hindi po, sinungaling ka, kulong. Hindi, tanungin ko kayo, anong mas tama doon? Inimbitahan kang resource person. Nung sinabi mo yung alam mo, biglang, hindi ganyan. Ito alam ko kaya kulong ka. Huwag yun ang tawaging resource person. Hindi, totoo po. Huwag yun ang tawaging resource person. Huwag yun ang isulat sa papel na I am a resource person. No, we are inviting you as a resource person. Huwag na. Ano mo na lang dyan? We are inviting you to accuse you of implementing the war on drugs. Ganun na lang. Hindi, feeling ko kasi yung iba dyan, lalo na yung mga hindi abogado dyan, sobrang frustration nila na maging abogado, bobo. Hindi naman sa lahat ng abogado matalino, pero siguro frustration nila maging abogado, bobo sila. Ngayon bigla silang naging congressman dahil may pera sila. Magpipiling abogado na sila. Hindi, tama ako. Ikaw mali, ikaw mali. Tama ako, kulong ka. Hindi pwede yan. Pag hindi ko gusto yung yung alam mo yun, ganun. So, di ba, sanayin ko kayo, sino, sa tamang ordinaryong Pilipino, di ba? Sino sa tingin nyo mas sira ang ulo? Di ba? Sino ang mas sa tingin nyo sablay? Walang iba kung hindi ho yung kung paano ang approach ng Kamara pagdating ho sa mga resource person. Tuloy natin to. Play. No, hindi naman. Even if I had the power to cite in contempt, the question is would I have? Ayan ang tanong niya. Even if I have the power to cite in contempt. Kasi sinasabi niya na una, wala akong power. Pero even if I have the power to cite in contempt, ito sagot niya. Dito, ang ganda ng sagot niya. Exercise the power. I don't think that we have crossed any line to have cited the former president in contempt, di ba? I mean, at saka you do not do that unnecessarily kasi that's why it's a hearing before a legislative body. You know that there is some politics involved. Sometimes the person would want to be cited in contempt, hindi ba? So, ingat din tayo. We don't give in to the plan or to the desire of that person. So but at any rate, that subcommittee has no power to cite in contempt. The point is, okay, the plan was to end at 4 o'clock. We ended at around 7 o'clock. So we had three extra hours. Garma was not there. Yan. Leonardo was not there. Espinosa was not there. Yan ang problema kasi. 'Di ba? Bakit? Yung mga katulad nila Garma, Espinoso, at saka kung sino-sino pang mga kinuhang resource person ng Kamara, meron niyang allegation na hindi nila pina-attend, 'di ba? Na kasi nga mabubuking yung kanilang script, mabubuking po ng Senado. Katulad nung nangyari kay Grijaldo nabuking na pinipilit lang sila sa script na 'yon. So, hindi nila pina-attend to mga to.
So, merong extra time na sino pagsasalitain pa doon sa extra time? Si De Lima about war on drugs. Nakakulong siya nung time na yun. Wala siyang alam doon. Hindi naman pwede. So, ang tinanong, kung sino yung nag-implement ng war on drugs? Si Pangulong Duterte. Tapos kasalanan pa ng Senado. Kung pinaatin nyo sana yung mga hinayupak na nagsinungaling dyan, di sana nakapagsalita sila. Kasalanan nyo rin, Kamara. So, we give it to this witness who rarely makes public appearances or official appearances before government bodies. Let's give it to him. Okay, salita. Okay, pero ang doon is, ang iba kasi na paulit-ulit siguro mga 3 to 4 times na sabi. Pero okay, let us, because that is also valuable for us investigators to see kung consistent ba yung, even if you repeat something, are you consistently repeating something? So, we will now be... Alam mo, Senator Pimentel, hindi kasi nila alam yan eh. Sa kanila, kasi alam mo, yan ang isang bagay na malalaman mong isang tao ay nagsasabi ng totoo. Consistent, ika nga. Kahit iba-ibahin mo yung style of questioning o iba-ibahin mo yung words na ginagamit mo pang tanong. Pero iisa ang dapat isagot doon. Hindi ho magbabago yon. Kasi nga po, hindi ka nagsisinungaling. Ganun po ang nangyari kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung speech niya noong 2016 hanggang ngayon iisa. So alam mo talagang iisa yung sinasabi niya. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Ang alam lang ng congressman, basta magtanong kami, pag hindi namin gustong sagot, contempt kayo. Ganun lang ang buhay ngayon. Contempt, di ba? Kasi nga, ewan ko, kung bobo, di marunong magtanong, o baka naman talagang gusto lang nila mag-contempt. Gusto lang nilang parusahan. Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang ang itatanong nila. At pag hindi tama ang sa kanilang pananaw, yung sagot, wala, yari ka. Convinced that okay, this is really his stand on this particular issue because he stated it 3 times and the statement is really perfectly the same. So that may value din po lahat yun. But we could have ended it actually 2 hours earlier. Pero since my next commitment got also moved. So that means I had time. So I allowed it. Nandun na siya, sayang. But did you feel any pressure? Because at one point in time, you were actually a supporter of former President Duterte. You were a believer. Before the whole PDP Laban issue, you were one of those who supported Duterte early. Right? Did you feel that kind of a pressure? Well, I'm no longer his supporter now. We have a pending case before the Supreme Court. Tama. So we have our political differences. We do not communicate. So I parang may ano ba yung kasabay, hindi na kami close. Karen. So he has absolutely zero influence over me, especially on the way I think. So when I write the committee report, our past relationship, our past friendship, our past dealings will have zero influence over me. And but also ito lang dadagdag ko, even our present disputes will also not affect my way of thinking. I will just look at the evidence. I will follow the evidence. Hindi ko sasabihin na guilty itong taong ito dahil nag-away kami sa control of a political party. Ang layo na nun eh. And I'm not that kind of a person. I want to be fair. But what is there? I need to look at what is there. What is the evidence? Okay. And I wanted to add also, I mean, I think... Diba? Ito, sinabi pa lang ni kasi parang inaano ni Karen Davila dito, dati kayo magkakampi. Pwede, oo, dati kami magkakampi. Pero meron nga kami pinaglalabanan ngayon. Tandaan ninyo ha, si Pangulong Duterte ang pinuno ng PDP, nakalaban nito. Di ba? Na ngayon, sa katunayan, tumakbo pa nga siya, napilitan siyang tumakbo sa ibang partido. Dahil hindi niya magamit yung PDP kasi nga nandun pa nagkaroon na ng ng isang desisyon na nagpapabor sa kila Pangulong Duterte ang gagamit noon ang Pangulong Duterte. O kaya nga ngayon maraming tumatakbong senador
under sa PDP ni Pangulong Duterte. So sa madaling salita, kung may bitter at bitterness lang, dapat itong si Coco Pimentel lang may bitterness kay Pangulong Duterte. Pero kita nyo naman, pinagbigyan niya pa rin at hindi ho siya dahil nagbibigay ng pabor, ika nga, kay Pangulong Duterte. Hindi ho. Tama lang kasi talaga yung ganong klaseng approach pagdating po sa Senate hearing o sa mga hearing. Dapat ganon talaga pinagsasalita yung inimbitahang resource person. Let's say, not as a journalist, but as an ordinary viewer, it's actually a minus when you have legislators grandstanding, right? So when you watch a hearing, for example, you want to hear, gusto mo pakinggan yung kwento ng isang witness. What you have some legislators, whether in the lower house or in the Senate, they want to take that opportunity to grandstand, di ba? Senator, seeing it. Hindi mo na marinig. But what happened is actually with Duterte being allowed to speak, if you ask any ordinary viewer, more was revealed. So if I were to ask you, what kind of information do you believe was highlighted and important that Duterte admitted in the Senate? Well, number one, he admitted there was a Davao Death Squad. That there was a Davao Death Squad. Of course, that Ikaw na, kinungkonklud mo. Tinanong mo, tapos kinungklud mo na rin naman eh. Kasi tinatanong niya, sige, tama nga naman. Resource person, pinagsasalita. Okay na yan, tama na yan. Settle na tayo, hindi na tayo makikipagtalo dyan. Tama yan, resource person. Kasi tama nga naman, may mga congressman o mga lawmakers na daldal ng daldal. Di na napagsalita yung ano. Yun siya sabi ni Karen Davila eh. So let's go to the yung laman ng kanyang sinabi. Ano ba sinabi niya? Di ba? Ano ba sinabi niya? Pinangunahan niya ngayon si Pimentel. Di ba yung death squad inamin niya? Talagang gigil na gigil si Madam Karen, ha? Gigil na idiin si Duterte. Hindi naman diin, ikaw naman ba natbay? Hindi ganyan talaga media, medyo madiin lang kay Duterte. Siyempre, ikaw ba naman nang tanggalan ng network nung panahon nila? Hindi naman si Duterte yon. Kaya lang, alam na natin, binibintang ng mga taga ABS-CBN na si Duterte talaga may kasalanan. Hindi nila i-admit na meron talaga silang kasalanan sa kanilang mga empleyado at sa kanilang hindi nila aminin yun. So, ang galit nila nandun kay Duterte lang. Hindi, totoo naman eh. Kasi alam mo, feeling lang nila, pinersecute sila ng 6 years because galit si Duterte. Ang hindi nila alam, ang dami ng kaso. Actually, meron pa nga naipanalo sa korte last time. Supreme Court po yun na naipanalo nila na mga empleyado ng ABS-CBN nanalo. Dahil nga sa sablay ang ABS-CBN pagtrato sa mga empleyado nito. Hindi na binalita yun. Pero nanalo sa Supreme Court, alam ko po kasi isa po tayo sa mga tumulong na magkaroon ng boses yung mga nagrereklamo ho dyan. Kaya updated po ako. There were deaths actually perpetrated by the Davao Death Squad. As to who composed, meron siya ibang versions doon. Yun. Kailangan imbestigahan yun. But not by calling him again. He cannot be the source of all information. That's why we really need to do some investigating ourselves. And then number 2, siguro I got worried about that he got to teach early in the police officers' professional lives. He got to teach them that early. Encourage them. Encourage them. So yan yun. Ito si Karen Davila, wag kang daldal pag tinatanong mo, para kang mga congressman eh. Inuunahan mo yung tinatanong mo eh. Wag ganun. Pagka nagtatanong ka, ayaw mo magsalita yung tinatanong mo, inuunahan mo. Ano ka, congressman? That is now the professor of a fresh police officer. So, ang tanong ko, who are screening those who get access as professors to the fresh police officers? They have to be screened. And if they teach that way, that you highlight first what is
questionable, sabihin na natin what is illegal, for 1 hour you highlight what is illegal, what should not be done, that you do what should not be done, and then the last 10 minutes of the lecture you say that... Sino ba nagsabi sa yung illegal yon? Coco Pimentel naman, no? Senator Coco. Oh. Bakit kanyo? Sinasabi nga ni Pangulong Duterte, pag lumaban, it's in the law na i-defend mo yung sarili mo. You can kill that person. Oh, anong illegal doon? Nasa batas po yun. Kasi parang ang dating, baka sinasabi ninyo, sir, masyadong i-focus ni Duterte yun doon. Alam nyo kasi, eto again, ito po kasi ang usapin na problema, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, na wala kayong alam. Hindi kayo humawak ng local government. Hindi nyo nakakausap itong mga sundalo. Yan kasi alam nyo, sa totoo lang ako kasi marami po tayong alam dyan, hindi dahil sa marami po kasi akong kaibigang pulis. Marami talagang nagkikwento sa aking mga pulis. Hindi ko na lang papangalanan. Pero talagang minsan nawawalan sila ng ng loob, ika nga. Huhulihin nila. Paghuli nila, mamaya may tatawag lang dun sa presinto at makakalaya na po yung adik o yung kriminal. Okay? Hindi dahil sa pinalaya, although nalusutan ho yun. Kasi yung batas yan kaya hong yan para bagang pag yan ginamit na, makakalusot ka na ho dyan. Sa madaling salita, minsan yung batas talaga pumapabor ng konti sa sa mga may pera aminin na ho natin Ganyan ho kasi yung sitwasyon tapos kontrolado pa yung ilang hindi ho lahat ilang huwes natin, di ba? So kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte kasi nga ayon sa kanyang karanasan bilang mayor, bilang may hawak na mga pulis, ako sigurado ako alam nyo itong mga pulis hayaan nyo nang lumaban para hindi na umabot at hindi na ma-dismiss yung kaso niyan. Kasi fiscal pa lang yan handling of evidence pa lang, mali ka pa lang dyan, mabutasan ka pa lang ng mishandling the evidence, malaya ka na yun yan dinilibera ng malaya na kagad pero hindi, walang biro sa lugar nila, kilalang sakit sa ulo yun dinilibera ng droga. Nakalaya Kasi nga po, nalulusutan Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, wala kasi kayong alam sa ground. Hirap na hirap yung pulis, napapatay yung pulis. Alam mo ba yung mga pulis? Actually, meron kasing itong recently, meron memorandum sa kanila na kailangan pagpasok mo, naka-uniforme ka. Pag uwi mo, hanggang bahay, naka-uniforme ka. Marami hong pulis na merong memorandum lumabas sa NCR. Sa NCR lang naman. Marami pong hindi sang-ayon doon. Alam nyo ba, yung mga pulis, minsan ayaw nilang naka-uniforme na umuuwi o di kaya pumapasok. Ayaw nila ma-identify na pulis while on the road. Kasi nga, baka mamaya habang nakatalikod sila, barilin na lang sila bigla. Dahil alam naman talaga nila na meron silang mga kaaway. Yan ang totoo. Hindi yan yung mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Hindi yan tinuturo sa law school. Ayan po yung mga bagay na naiintindihan mo, natututunan mo lang sa ground. Syempre, yung mga katulad ni Coco Pimentel na hindi naman po ata humawak ng local government, hindi naging mayor o hindi kung naging mayor, hindi ako sure kung naging mayor, pero hindi kung maging mayor man hindi yung nasa ground o di kaya tumagal na katulad ni Pangulong Duterte na alam talaga ano ba ang nagiging problema, bakit pabalik labas-pasok lang ang mga durugista. Alam nila po. Kaya nga yan ang turo ni Pangulong Duterte, hayaan nyo nang lumaban para diretso na sa impyerno. Yun.
this will all be legal if it's in self-defense. I mean that's somebody should be screening also the professors teaching our police officers. Okay. Delikado yun eh. So among others yan, Karen, ang dami pang problema. You see, And what do you think? I wanted to ask you what you thought when Duterte said, yung mga yan, yung nakaupo dyan, yung commander na yan, mga commander yan ng Davao Death Squad. Yan si Bato, Davao Death Squad yan. Kaya nga, in fairness to them, ang natural reaction ko tinignan ko sila kung sino magre-react They were so timid They walang tagtaas ng kamay. So ang ginawa ko, initiative ko, tinanong ko sila, do you want to react? Kasi, I mean, you are really put in a bad light. I mean, you should react. But since they did not want to react, I required them to react. Yung iba, okay lang, parang binabrush aside lang nila. But look, si Catalino Puy, when I gave him the chance, sabi niya, I'm glad I'm given this chance because it's not, I do not confirm that. That because I think once upon a time, that was also linked to him and it affected his career. Yan ang point niya. I think that was the gist of his input. And then I interviewed Senator Bato de la Rosa on Head Start last week, and he categorically just denied. He said, hindi ako naging miyembro ng Davao Death Squad, pero hayaan na lang daw magsalita si Duterte. Ganun daw yun, nagbibiro lang. Okay. At least may nagsabi ng gano'n. Pero if we look at just the words of the witness or the resource persons, hindi niya sinabi yun. So nasa sa amin na yun. Those who will now go over the records, come up with conclusions and write the draft subcommittee report, nasa sa amin yun. Will we believe, how much weight or belief will we put on this statement? Will we treat this as a joke? Na hindi naman niya sinabing joke, ibang tao ang nagsabi ng joke, hindi siya. Who di ba, what is the qualification of a third party saying that the person speaking is joking? Alam mo bakit, Senator Pimentel? Bigyan lang kita ng konti ng mga komedyante, ha? Para alam mo, ha? Kasi dahil medyo may komedyante tayo. Konti lang naman. Hindi naman masyado. Ang taong nagjo-joke, especially yung talagang joker na tao, hindi niya sinasabi, joke to, tumawa kayo. Meron kayo nakitang stand-up comedian na ganun, nag-joke siya. Actually, rules pa nga yan. Alam mo ba na para mas matawa ang tao, pag ikaw nag-joke, you don't laugh. You let the audience laugh. Tapos, ikaw as if you are serious. But you are really joking. So what do I mean? Sasabihin ng iba, hindi naman stand-up comedian si Duterte, presidente siya. Oo. Pero, ang personality ng ating Pangulo, ever since, kahit noon pa, joker siya. Di ba? Kahit nga yung kaaway niya si Dilima, nung nadaanan niya sa kamera, susona niya, anong ginawa? Mga ganun-ganun pa siya, di ba? Mahilig po talaga. At parang hindi nyo naman kilala si Pangulong Duterte even during the campaign, all throughout. Siya lang ang kandidatong kayang magsalita ng 2 hours to 3 hours na nagjo-joke. All throughout yun. Hanggang naging presidente siya, talk to the people. Seryoso siya, pero may mga bitaw siyang joke. Alam naman po natin yun. Alam mo ng sambayan ng Pilipino. Kayo lang mo atang hindi nakakalam. Or, don't wait. Kasi sinasabi ni Senator Pimentel, hindi naman niya sinabing joke. So, hindi joke yun. Totoo yun. Hindi, bahala kayo. Pero kami, alam namin joke yun. Walang Pilipino. Aamin ka. Davao Death Squad. Ako pinuno nun. Yan isa sa mga joke yung sarcastic. Hindi, ako. Makita niyo yung mga nakaupo na yan. Sila ang mga head niyan. Tapos biglang babawi. Hindi. Walang kinalaman. Ito na yung mga part na serious Walang kinalaman sila. Ako ang iano ninyo. Ako lang ang may pananagutan dyan. Tapos segue na naman siya sa joke. Ang mga membro niya, mga mga gangster.
O, di ba? Bakit niya kailangan sabihin mga gangster? Kasi nga, yung mga gangster na nagpapatayan, so sila yung mga Davao Death Squad. Mga gangster. O, tapos baka sabihin nyo, di siya ang pinuno nun, mga gangster. Hindi. Bakit kanyo? Pinapatay ko nga yung mga gangster eh. Diba? So, ito yung bagay na malalim kasi dinadaan sa iba yung joke, yung iba seryoso, pero hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin ni Duterte. But if there is one thing na kami sigurado, walang pananagutan yung mga pulis na nakaupo dyan. Pangalawa, yung utos na yan, talaga parang pag-away-awayin yung mga nasa baba. Which is totoo naman yan na nangyari. Sino nagpatayan? Nagpatayan yung mga ninja cops at saka yung mga itong mga animal nila, mga tauhan. Ang ginawa, ito talaga ang nangyari nun eh. Nag-warning si Duterte. Natakot ang mga ninja cops. Dahil dyan, papatay na lang namin yung mga tao namin. Yung mga utusan namin, yung mga nagtutulak. Eto legal po ba yun? Hindi. Hindi po yun legal. Kaya nga, panagutin natin yung mga ninja cops. Yun ang doon. Kaya nga, di ba, may mga ninja cops na napanagot? Panagutin po natin sila. Pero ang punto dyan, talagang bumagsak ang krimen, bumagsak po ang distribution ng droga nung panahon ni Duterte. Yan ang tinatawag na war on drugs. Sila nagpapatayan. Di ba kaya nga alam mo, sa gera, pag manunood ka ng mga history ng mga gera, napaka-importante ng divide and conquer. Ginagawa yan. I-divide mo yung mga magkakakampi para magpatayan sila. Pag mahina na sila, tsaka ka lulusob. Hindi ka lulusob na united ang kalaban dahil may posibilidad na matalo ka. Gets nyo? Marami yan, ginawa yan sa kasaysayan. Ginawa mismo yan sa Pilipinas. Dinivide ang mga Pilipino. Ginawa din yan sa Europa. 'Di ba? Nung mga nagka-conquer. Tanda ko may napanood akong true story ng isang yung Germany, sinasakop nila yung mga lugar. Ang ginagawa nila, dinidivide nila yung mga magkakasamang bansa para mako-conquer nila. Ganun yan din ang ginawa ni Pangulong Duterte during his time. Dinivide niya yung mga magkakamping, tiwaling pulis at saka mga kriminal. Ngayon, sila nagpatayan. O diba? Ayaw nyo ata nagpapatayan sila. Yeah. So now I want to ask you about Police Officer Grijalde. Officer Grijaldo, who had an assigned affidavit, read it in the Senate, and said essentially that Representative Abante and Representative Dan Fernandez spoke with him privately and said, ipinakita, ayan, ito yung testimony ni Garma, yan ang sasabihin mo, yan ang sasabihin mo. And Abante saying, ilang taon ka pa ba sa PNP? Baka mag-general ka. So in effect, he said in the Senate, wala siyang alam sa reward system, pero kumbaga na-pressure siya doon sa Quad Committee, kaya sinabi niya, yes, may reward system. Alam mo, tinanong din ni Karen Davila kay Bato. Hindi nga alam ang sagot ni Bato ng diretso. Ito, maganda yung sagot ni Pimentel dito. Sinuplak niya dito si Karen Davila. Walang inamin si Grijaldo na pumabor sa mga congressman. Yun ang sinabi dito. What do you make of that testimony? No. Si Grijaldo, I think, did not confirm the reward system. He did not confirm. Tinanong ko siya eh. So, ayan. Eto, alam mo, sabi ko nga, ganito talaga itong mga media, no? Hindi tama yung tanong nila eh. Paano kung kunwari lang, walang alam si Pimentel. Di sinakyan niya yung kwento ni Karen Davila na umamin si Grijaldo sa Kamara, pero sa Senado hindi. Ano ang dating nun? Ang dating nun, pabago-bago ng statement si Grijaldo. Ano basis? Yung maling impormasyon na umamin si Grijaldo sa Kamara. Nagigets ninyo? Ganun sila Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Karen Davila na imali
facts na umamin si Grijaldo sa Kamara na merong reward system. Hindi ko alam kung sinadya ba ni Karen Davila ito o talagang hindi lang niya alam. Okay? Pero dito, ang ganda ng sagot ni Pimentel. Hindi, wala siyang inamin. Tinanong ko siya eh. So you actually testified after that incident, yung kinikwento mo, yung na pinuturo sa iyo yung affidavit ni Garma. Okay, sabi ko nag-testify ka sa Quadcom. Sabi niya, yes. Nagsinungaling ka ba? May sinabi ka ba doon na hindi totoo na resulta ng pag-pressure sa iyo? Sinabi naman niya, no. Kung ano yung sinabi niya, pinaninindigan niya na totoo. So it was not about those paragraphs na pinakita sa kanya. So but then this is my point, no? Okay, ganito lang kasi dapat tayo mag-isip. We were not there eh. Tayo, Karen, ako, we were not there. So what are the two possibilities? Pwedeng totoong nangyari, pwedeng hindi totoong nangyari. Pero ang totoo, talagang kinausap nila privately. Representative Abante inamin nila niya. Okay, pero siyempre may in-between yun kung ano naman yung pinag-usapan na baka naman hindi pinipilit. Doon muna tayo sa version ng witness na parang pinipilit siya. Okay. Kasi kung totoo yun, saan tatakbo yung taong subjected to that kind of pressure? Saan siya tatakbo? So pasalamat may Senado na pwede niyan takbuhan so that he can now air what really happened. Ngayon, ang next scenario, paano kung hindi totoo? Therefore, panagutin siya ngayon ng House. The House should now call him again. Kasi I even asked Grijaldo. Sabi ko, Colonel, you took your oath, no? Sabi niya, yes. Binasa ko tapos yung because I got the information that Congressman Abante denounced what he said as lies. Sabi ko, itong reaction po ni Congressman Abante that hindi totoo yung sinasabi mo ngayon sa aming harap. Pinaninindigan mo ba yan? Kaya mong panindigan yan? Sinabi ni Colonel Grijaldo sa akin, yes. So, that's it. So, I'm talking to an active police officer, ganyang kataas ang rank ko, and who would be man enough to also defend what he stated under oath in the Senate, even if he is questioned before the House. Now, my question is, these hearings, they're in aid of legislation. That's the intention, right? It's supposed to help legislators make better laws. It's not meant for anybody to prosecute any. Ito yung part na nilinaw ni Pimentel na siya po ay talagang nagtanong at wala pong sinabi si Grijaldo na pumabor sa mga congressman.